Good day, everyone. In this video, we are going to discuss the fruits of the Holy Spirit and in the contemporary society. So, this is to fulfill God's adjustments when it comes to this YouTube page. So, this YouTube page is all about the contemporary events. While in my Facebook account, it's all about the pastoral sermon. So, first and foremost, so ihuhuli ko nga yung love kasi siya yung siya yung pinakamatindi yung effect sa contemporary society. But as of the moment, saka na muna yan. We might spend 1 month for discussing the contemporary trends about it. So, okay, without further ado, so let's start our topic about joy. Tama. Love, joy, peace, patience. So, joy. Okay, what have been people thinking about joy? The first wrong thing about it is people affiliates joy with happiness. Happiness can buy money can buy happiness. That's true. Pero kasi, sabi ni Lord, money can buy happiness but it cannot buy joy. Mapapansin nyo, magkapatid yung joy at saka patience. Magkapatid yung dalawang yun. Patience or long suffering. Magkapatid sila kasi you will never have patience if you do not have a joy. If you do not have joy, that will make you endure until the end. Kasi, ang joy kasi is faith in the future. Sinabi ko na yan sa past video ko na joy is faith in the future. So, faith is trusting at the moment. Kunwari, Lord, pagalingin mo ako by faith, diba? As in the short term, sa ngayon. Pero joy kasi, it's trusting in the future. Na Lord, kahit din nangyayari, alam ko, Lord, at the end of the day, Lord, magiging maayos na lahat. That is joy. You know that there is hope in the future. Ito na nga kasi. People affiliate joy with happiness. This is the first mistake. Ano mo pinagkaiba niya? Sige nga, pag-usapan natin, sige. Joy, happiness kasi comes from pleasure. Halimbawa, nakabili ka ng damit, ayun, happy ka. Kunwari, ikaw, nakabili ka ng naka-Andy Wings ka, kung food trip ka, kung mahilig ka mag-food trip, masaya ka. Kung nakapagsangyupsal ka, okay, masaya ka rin, di ba? So, anything that affiliates with pleasure is happiness. Halimbawa, nakanood ka ng concert mo na sa favorite artist mo. That's happiness. Ang tanong lang naman kasi ni Lord, pagkatapos nun, ano na? Happiness is short-term pleasure. Tandaan nyo yan, ha? Happiness is ephemeral. Ibig sabihin nun, kung ano ang nararamdaman mo at the moment, ayun yon. But joy is long-lasting. Kahit mawala lahat ng mga mahalagang tao sa'yo, masasabi mo na ng Lord, you give it and take it away. Praise the name of the living God. That's what Job told. Lord, kahit mawala man ang lahat, ikaw lang okay na. Kasi total, alam mo naman lahat ng mangyayari. Kaya nga, yung mga pastor ngayon, pag diniscuss yung fruits of the Holy Spirit, happiness ang lumalabas. Hindi joy.
Tanong nyo sa mga pastor nyo na ayaw ng sanctification. Tanong nyo yung mga pastor na yan. Gusto nila sumaya sa buhay. Hindi magkaroon ng joy or kaligayahan. Magkaiba yung magkaiba yung katuwaan sa kaligayahan. Ha? Although wala naman talagang exact English ang joy, but the closest is masaya. Magkaiba yung natutuwa sa masaya. Kasi natutuwa ka. Natutuwa ako. So, it's more of the present one. Kaya sa mga pastor, yung yung wala kang marinig na yung wala kang marinig na isip-isip ka na, ay, baka mali nga ito. Baka, ano lang yon, happiness-based pastor yung mga yon. Gusto nila hayahay, di ba? Gusto nila yung tipong grace, puro grace. Happiness-based yung mga yon, kahit puro kabalbalan na yung gagawin mo, okay lang. Never affiliate joy with happiness because those are two different things. I agree that the Lord is the one that will give joy. Pero if you decide that joy is synonymous as happiness, and then you are dead wrong. Because joy will never be found in material things. Kaya nga, fruits of the Holy Spirit, ibig sabihin nun, ang Diyos ang magbibigay, hindi yung mga lust of the flesh mo, hindi yung mga lust of the eyes mo, hindi yung pride of life. Hindi yun yung magbibigay ng joy. Kasi alam naman ng Lord na you are not of this world. Tapos tapos ibababad ka sa mundo, para namang niloloko tayo ng Diyos. Yun yung unang pagkakamali pagdating sa joy. Pangalawa, yung joy hindi hinahanap. Tanong ni Lord, saan mo hahanapin yon? Alam naman natin na yung mga bagay sa mundong ito di naman maglalast. Sabi ko, yung joy maglalast. Saan mo makita sa mundo yon? Lahat nga naglalaho, lahat nga nawawala. Feelings ng asawa mo nawawala. Yung pagiging in love nyo sa isa't isa nawawala. Yung mga tupa mo mawawala rin yan pagka nag-sermon ka ng tama. Takot na takot mag-sermon yung pastor kasi ayaw nila mawala ng tupa ang masaklap niyan, ayaw din mag-sermon ng tama ng pastor kasi ayaw din nilang magbago. Ayaw din nila na maranasan yung totoong idea ng joy na kahit wala sa kanila yung mga bagay na gusto nila, basta andyan si Lord, okay na. Ayaw nila yun paano? Hindi ko naman nilalahat, pero karamihan sa mga pastor materialistic kung yung pastor materialistic, paano na yung mga tupa? Di materialistic din. Sabi na Lord, ano magagawa ko kung ganun? Asa-asa kayo sa mga bagay na naglalaho naman. Tapos, hanap kayo ng hanap. Nasaan si happiness? Tanong ni Lord, bakit hindi nyo tanong, asaan si joy? Kasi yung happiness, kahit gumastos ka ng 1 milyon, pagdating ng mga 1 buwan, wala na rin yan Yung 1 milyon nawawala, pero yung kaligayahan na galing sa Diyos, hindi nawawala. Kasi pag nawala yung joy, parang sinasabi mo nawawala si Lord parang ganun kasi yun I mean, even prophets will also lose happiness in their ministry. You know why? True prophets will preach the right thing, will say the right thing. And the right thing is against the world. Kaya nga, prophets must pray for joy. Kasi there will be times that it is so hard to do it.
Alam mo, ang isa sa mga mahirap gawin ng propeta, magpatawad. Kasi siyempre sila yung lalo na pagkatama yung isa-sermon mo, siyempre maraming uusig sa kanila. Sabi ni Lord, ang hirap magpatawad ng isang propeta. Even pastors also having a hard time to forgive because yun na nga, their egos are so high due to their training of materialism. Mas inuuna pa yung mga kagamitan kaysa dun sa mga tupa. Mas uunahin yung pangalan ng simbahan kaysa sa kapakanan ng mga tupa nila. No wonder why Christianity is dead. Almost dead. Tapos sasabihin ng ibang pastor, ay hindi na kasi ganun gumalaw yung Diyos. Sinong nahihibang? Ang Diyos. Kasi sabi nga sa Hebrews, Jesus Christ is the same to the end forever. Tapos sasabihin ng iba sa inyo mga pastor kayo, hindi na kasi ganun gumalaw ang Diyos, hindi bali na yung sinabi sa Hebrews na Jesus Christ is the same to the end forever. Iba na pala paggalaw ng Diyos eh. Yan, tulad yan, yung joy. Ang joy, hinihingi sa Lord. Tapos ngayon, makikita na lang ng mga tupa nyo. Uy, si pastor, uy, yung leader natin, ganito pala sumaya, pagka wala pala mga tupa, pagka konti lang yung tupa, ano na, wala na. Pag konti lang yung nag-tights, malungkot na. Pagka konti lang nag-view sa video niya, malungkot na. See? Paano naman matututo yung mga tupa na maghanap ng kaligayahan sa Diyos kung makikita nila ganun? Tapos, sasabihin naman nung iba, ganun ba ang pagkakilala natin sa Diyos? Parang mahigpit pa sa kulungan na. Hindi naman. Alam naman kasi ng Diyos na ang kaharian ng talaga sumusunod sa Kanya nasa langit. Ito na nga yung mali eh. Joy will surpass death. Ito yung ikatlo. Joy will surpass death. What do you mean? Ang kaligayahan ng tao once he or she dies, that is the ultimate source of joy. You know why? Tapos ka na sa mundong ito eh. You have finished the race of faith. Paano kasi yung mga leaders ngayon? Takot pag-usapan yung kamatayan. Bakit? Kasi sila rin nagdududa kung talaga ba sa langit pupunta. Yan nasabi na Lord sa akin. Yung tipong pag wala naman pakialam sa kamatayan kasi assuming daw lahat naman daw sa langit pupunta. Aba naman. Ultimate joy comes when you die. That is when the time that you will meet your Creator. Death has no sting to the ones that will believe in the Lord. See? Pagka ang tao may joy, hindi sila takot mamatay. You know why? Because they will meet the Lord. Mabalik na sila sa kanilang Creator. Ito na nga yung problema eh. Hindi ko nila lahat. May mga pastor din naman, may mga leaders pa rin naman na they know this principle. But then, this new movement, etong Grace Revolution na to, is half good. It's good, pero it's only halfway good. It only teaches you that it is God alone. It is God alone. But the problem is, along the way, you will do something about it. Okay, tama naman yon. Sola gratia, grace, salvation by grace alone, tama yon. Pero ang ayaw kasi nila, yung salvation nawawala. Ayaw kasi nila yon. Tama naman sabi ni Lord, grace alone. Sa akin lang. Kasi tingnan mo, yung mga pare dati sa Old Testament,
Sablay-sablay din naman. Dami rin naman mga paring sablay din naman dati ng Old Testament eh. Sabi ni Lord sa akin, paano naman sila magliligtas ng tao kung sila rin naman makasalanan? So, nakita na ni Lord, Jesus Christ is the high priest. So, ang tanging nilalang lang talaga na righteous, si Lord lang mismo. So, kaya nga, He is the ultimate sacrifice. So, it is right. Salvation by grace alone. You cannot do anything about it. That is right. Pero, ang ayaw kasi ng iba, yung salvation nawawala. Ang Diyos nawawala rin sa buhay ng isang tao. Ayaw nila yun. Bakit kanyo? Against yan sa layaw nila. Tingnan nyo nga si David, hari, pero nagmamakaawa sa Diyos. Tayo na, yung iba naman na hindi naman hari, takot na takot magmakaawa. Parang sila may-ari ng mundo. Yan, taas ang ego kasi. Alam nyo ba yung sabi ni Lord, yung joy, nawawala yan sa pride. Joy will dissipate through pride. Nawawala yan. Pag mataas pride mo, walang joy. Alam niyo bakit? Ang dami niyong gustong patunayan, you want to prove something. Ang dami niyong gustong tapakang tao kasi pride niyo nga eh. Oo. Tapos, sabi ni Lord sa akin, alam niyo yung mga pride na tao, yung mga quote and quote, maraming hangarin sa buhay daw. Wala namang masamang mangarap, sabi ni Lord Pero yung tipong idadaan nyo na sa pride, yung talagang ang taas ng pride, yung walang kaligayaan yung mga taong yun. Kailangan nyo talagang magpakumbaba. Joy will dissipate through pride. Ito yung sinasabi sa akin, Lord. Joy will dissipate. Mawawala ang kaligayaan. Kasi, gusto mo ikaw yung leader, gusto mo ikaw yung mataas eh. The Lord, He will exalt the humble and He will bring down the proud. Ibababa niya yung mga mayayabang, yung mga nagmamataas. Yung mga nagpapakumbaba, yun yung itataas. Ano ba yung katangian ng mapagkumbaba? Ito na nga, sige. Mag-usapan natin. Magandang usapan to. Ano ba, what it takes for you to become quote-unquote humble? Priorities. Pagkagising mo ba, sino bang inuuna mo? If you put the Lord first, it means you are exalting yourself down. You are exalting God. You know why? Kasi, Lord, ikaw ang mauna, ikaw ang leader, ikaw ang bahala. You are on the driver's seat, Lord Jesus. That is what you're implying. Pagka inuna mo ang Lord Jesus, you are making Him first. Tapos, ang ikalawang katangian ng humble na tao is they are willing to say sorry. Yung tipong alam nila na nagkamali sila, ay sorry, mali ako. Yung hindi takot mag-sorry kung alam naman nilang mali. Yan yung hirap ng mga maraming leader. Feeling nila sila tama all the time. Hindi ko nilalahat Marami pa rin pastor ang humble. Pero, lalo na pag yung mga matatandang pastor, nagiging hambog. Hindi, this is not from my words, this is from the Lord. A lot of the people, pastors, when they get older, they exalt themselves even more. So, the Lord will bring them down. But for those people who will humble themselves, the Lord will exalt them. That's what the Lord Jesus Christ is. He exalts the humble. So therefore, if you are humble, you will have joy because wala ka namang tinatapakan Wala ka namang pride na finifeed. So you will have even more joy in your heart. A lot of people will find happiness, but only the Lord can give joy. Yung tipong kahit parang wala ka namang makakain, pero masaya ka pa rin. You know why? Because at the end of the day, even though all trials comes, you simply know
that our Lord Jesus Christ controls everything. Ayun yung aking discussion sa Facebook na the Lord's eyes are all around. Evil people or the righteous people, His eyes are all around. But take note, the Lord said, He will give more privilege to those righteous people. Kasi nasa Ecclesiastes yun eh. Lahat ng pinagtrabaho ng masasamang tao mapupunta sa mabuti. It is written in Ecclesiastes. That's true. So, sa Friday, pagpapatuloy natin itong joy. Marami kasi talaga nagkakamali. Ang pride, walang masayang tao sa pride. I tell you, please do not egotize yourself. Huwag mo lagyan ng ego sarili mo. No, do not do that. Be humble. Learn from anyone. And mostly, pray for those people that will help you. Pray for those people who will guide you along the way. That's all for this video. I'll see you next time. God bless.